Sa sumunod na eksena, natapos na ang training kasama ang 10th squad, at bumalik na ang 7th squad sa kanilang dorm. Sa labas ng kanilang dorm, ipinakita dito si Kyoka na nakatayo ng tahimik. Habang nakapikit, inalala niya yung paggamit ni Yakumo kay Yuki, pati na rin yung paghiram ni Ren. Napakunot siya ng noo habang iniisip yun na para bang nababother. Bigla namang may lumabas na Shuki galing sa ilalim ng lupa sa kanyang likuran, at agad siya nitong sinubukang dakmain. Nanlisik ang kanyang mga mata paglingon niya dito, at gigil na gigil niya itong sinigawan na hindi siya makapag-focus, sabay hawak sa mukha nito at padala ng solidong haini na nagpawasak sa mukha ng Shuki. Napakaladkad yung Shuki na ito nang mapatalsik ito, habang yung si Kyoka ay napakomento inwardly na yung pagpapahiram niya kay Yuki bilang kanyang slave ay talagang dinidisrupt ang kanyang peace of mind. Makalipas ang ilang sandaling pagpapatamba ng mga Shuki sa paligid, may tumawag naman sa kanya na nagpakuha ng kanyang atensyon habang pinagpapatong-patong niya yung mga katawan noon, at pagkalingon niya ay lumalabas na si Yuki yun, na nagpakomento sa kanya na gising na pala ito, habang yung si Yuki ay nagsorry sa kanya dahil pinaghintay daw siya nito ng matagal. Sinabi niya naman na okay lang yun, at nang aayain niya palang ito magsimulang mag-training, may pumukaw sa kanyang atensyon, at lumalabas na dahil yun sa handang-handa si Yuki na may sparring gloves pang nakasuot. Napatitig siya sumunod nun, at napansin niya na exhausted pair nito, pero itinanggi yun ni Yuki at energetic na sinabi na natulog naman siya kaya handa siya ditong kumilos. Gayunpaman, nang pindutin lang ni Kyoka yung katawan ni Yuki, agad itong nakaramdam ng sting sa kanyang buong katawan at nagsimula iyong mag-throb. Pinpoint out naman ni Kyoka na masyadong malakas yung backlash na nanggaling sa transformation ng Supreme Commander. Inakay niya si Yuki sumunod nun at habang inaalalayan nitong maglakad, sinabi niya na may spunk nga ito, pero sinabi niya naman dito na matulog hanggang sa makarecover siya. Nagsorry si Yuki sa kanya at ipinaliwanag na dahil yun sa nahila siya sa masyadong maraming direksyon these days, na ginusto niyang bumalik agad sa PAGT training kasama siya. Napatitig tuloy si Kyoka sa kanya dahil dun at nakaramdam ng saya kaya napangiti ito at napablush ng kaunti. Hinayla ni Kyoka si Yuki sumunod nun at sinabi na tama na yun at magpahinga na siya, kung saan sinubukan pang magrason ni Yuki, pero wala na siyang nagawa at binuhat na siya nito ni Kyoka na parang damsel in distress, kaya napablush sa hiya dun si Yuki. Sinabihan siya ni Kyoka na magiging inefficient yun kapag nag-training siya habang worn out, sabay point out na isang order ang pagsabi nito na magpahinga siya, kung saan napa yes ma'am na lang siya dito bilang response. Matapos yun, lumipat ang eksena sa isang commander's assembly ng Demon Defense Force. Dito, habang tinitignan ni Ren yung mga data ng kanilang ginawang joint training, sinabi niya na talagang nag-paid off yun, at naisip na dapat nila yung gawin ulit kapag nagka-chance sila. Napaglance naman si Belle kay Ren, at nang makita nito at tila ba lifeless eyes nito ay nanlaki ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang mabahala ng husto habang napapakomento inwardly na para bang nasa wicked bad mood yun. Dahil dun, sinimulan niyang mag-focus upang maging one with the air para hindi daw siya nun ma-notice. May naalala si Ren na admonition niya kay Kyoka, at tinanong nito kung nasaan si Yuki, sabay point na binigyan siya nito ng instructions para isama yun sa kanya. Napansin na ni Tenka na nagugustuhan na noon ni Ren si Yuki, at sinabi na masama yun on all sorts of levels. Ipinaliwanag ni Kyoka na na-worn out yun dahil sa kanyang training kasama ang 10th squad, at completely useless da yun for the time being. Lively namang napakomento si Yakumo na kawawa naman yung slave na yun dahil ang hirap daw ng sitwasyon noon, kung saan napalingon dito si Kyoka nang may naiiritang itsura. Sumagot si Ren na nauunawaan niya yun, at kung gayon daw, tinawag nito si Belle at sinabihan na mananatili ito doon ng late, na lubos na nagpa-shock sa katawan noon ni Belle. Napatitig siya sa kawalan blankly at hindi nagtagal ay violently siyang nag-tremble in fear na kala mo mababaliw na. Matapos ang kanilang meeting, habang magkasamang naglalakad sina Tenka at Kyoka sa hallway, tinawag ni Tenka si Kyoka kaya napalingon nito sa kanya. Tinanong niya ito kung tama ba na kaya niya naman talagang ipahiram si Yuki ngayon, kung saan napajolt sa irita si Kyoka at iginiit na kagaya ng sinabi niya sa assembly ay drained yun si Yuki, na siyang tinanggap na ni Tenka nang may nag-aalalang tono na pagod nga yun, sabay komento na kawawa naman yun. Kung may mag-come up man daw ika nito, sinisigurado niya na susuporta ang 6th squad sa kanila, kaya hayaan lang daw ni Kyoka na magpahinga yun.
Napatitig ng saglit si Kyoka at napatanong na sigurado siya na hihilingin nito na hiramin si Yuki ng siya mismo, kung saan sinabi ni Tenka na curious siya at pinropose niya naman na as much before. Pero, dagdag niya, hindi naman daw kinakailangang madaliin ang mga bagay-bagay, at yung relationship raw nila ay hindi kagaya ng dati, kaya napairita yung mukha ni Kyoka dito. May tumawag naman kay Kyoka kaya napalingon silang dalawa ni Tenka dun. Lumalabas na si Fubuki ito at meron daw itong gustong i-discuss. Matapos iyon, dumako tayo sa base ng 7th Squad, at sa loob ng isang silid dito, minamasahe ni Hamari si Yuki habang nakapatong siya sa likuran nito. Nagkomento si Yuki dito na salamat sa kanilang lahat na nagsasalit-salit na gawin ang bagay na yun ay maganda ang pagre-resover niya, kung saan sinabi ni Hamari na ginagawa niya lang ito dahil gusto niyang makabalik na siya sa pagtatrabaho as fast as possible. Sinabi rin nito na meron pa raw siyang training kasama nito, kung saan sinang-ayunan niya naman habang nasasarapan sa natatanggap niyang masahe. May pumasok naman sa isipan ni Hamari dito, at habang inaalala niya kung hanggang saan umabot yung huling reward na ibinigay niya kay Yuki, napaisip siya na kung naging gano'n na siya back then, gaano ka-indecently kaya siya magbe-behave sa susunod. Nagsimula siyang mag-blush at kiligin habang iniisip yun, pero agad niyang napansin ng kanyang sarili na ginagawa yon. Kaya agad niyang iniling ng iniling ang kanyang ulo para mawala iyon sa kanyang isipan, na nagpataka naman kay Yuki. Bigla namang may dumating doon at sinabi na nakabalik na siya, kung saan agad yung nilingan ni Hamari at nakilala niya yon bilang si Kyoka. Pero nang babatiin niya palang ito, napatigil siya nang makita niyang kasama nito ang kanyang nanay. Nagkatinginan sila ni Fubuki ng mata sa mata, habang siya ay nagseryoso ang itsura habang iniisip na at long last ay nandoon na yon. Tumahimik ang paligid at nagkatinginan ng maigi ang mag-ina pagkarating nilang dalawa, at hindi nagtagal ay biglang hinawi ni Fubuki si Hamari papaalis sa likuran ni Yuki at sinabihan ito na mag-step aside, na nagpataka sa kanya. Inikat ni Fubuki si Yuki sumunod noon para humiga ito upright, at siya naman ang pamatong dito na kala mo magra-rides, sabay komento na hindi nun ni Hamari alam kung papaano mag-handle ng muscle. Sinimulan niyang ay-angat yung damit ni Yuki at i-expose yung dibdib nito, at inalis niya ang kanyang gloves. Sinabi niya na hindi niya ito abilidad pero gagawin niya ito dito. Inilapat niya sa dibdib ni Yuki ang kanyang dalawang kamay at ginamit ang massage technique ng prestigious Azuma family, at nabigla doon si Yuki. Hindi nagtagal, natuwa si Yuki dahil napansin niya na mas bumuti ng kaunti ang kanyang pakiramdam, habang yung si Fubuki ay sinabihan siya na ipagpapatuloy nito yon kaya mag-relax lang daw siya. Diniinan ni Fubuki ang pag-press sa dibdib ni Yuki, habang sina Kyoka at Hamari ay maijing pinanood at pinagmasdan ang teknik na ginagawa niya. Naunawaan naman yun ni Kyoka agad at napasabi na so ganun niya pala dapat ginagalaw ang kanyang mga kamay, kung saan pinaalam ni Fubuki dito na yung teknik na yun ay nilikha para ma-relieve ang fatigue ng isang busy schedule. Tinawag ni Fubuki si Hamari sumunod nun at ipinaalam niya dito na magsisimula na soon ang Azuma Banquet, na tila ba agad na nagpakuha ng atensyon ni Hamari dahil ayun daw ang battle para ma-decide kung sino ang susunod na magiging head ng family nila. Kinuha naman ni Fubuki yung kaliwang legs ni Yuki at sinimulang niya yung i-stretch, at habang ginagawa niya yon, sinabi niya na observing sa kung papaano ipinasa ng first squad ang kanilang leadership, sinabi daw ng kanyang nanay na oras na rin para i-determine ng Azuma family ang susunod nilang leader. Dagdag niya na ordinarily daw, siya, bilang daughter noon, ay dapat next in line na, pero instead daw ay i-determine na yun sa pamamagitan ng pure Azuma strength. Ipinaalam niya kay Hamari na gaganapin ang Azuma Banquet pagkalipas ng 5 araw, at nakausap na rin daw niya ang mga commander tungkol sa pagkuha nila ng oras upang magtipon sa Azuma Residence, at habang sinasabi niya yun, ipinagpatuloy niya ang pag-stretch sa katawan ni Yuki, sa likod at balakang naman nito ngayon. Sumigaw naman si Hamari na sandali lang, dahilan para silayan siya nito ng masamang tingin. Sinabi ni Hamari na hindi siya pupunta, at wala rin siyang balak na makita pa ang bahay ng Azuma. Dagdag pa niya sa kanyang ina na sila na lang ang pumunta at gawin yon, at idineklara niyang wala siyang pakialam kung sino man ang mamumuno sa pamilya nila. Napapikit si Fubuki nang marinig yon, at tiniil niya ang pagmasahe kay Yuki. Tumayo siya sumunod nun at nilapitan si Hamari ng mukha sa mukha, sabay titig dito ng may nakakatakot na mga mata, pero kita ang determinasyon sa mata ni Hamari sa kanyang naging desisyon. Tinawag ni Fubuki yung pangalan ni Hamari na nagpabahala sa kanya,
pero sa hindi niya inaasahan ay bigla lang siya nitong tinanong kung bakit hindi siya nito samahang maligo sa bath, na lubos na nagpagulat kay Hamari at nagpasigaw ng no way. Napasay si Fubuki dahil dun at bigla na lang siyang nag-crouch na nagpataka kay Hamari. Sinimulan niyang himasin yung legs ng kanyang daughter, at makalipas ang ilang sandali ay nagkomento siya na yung nararamdaman niya dun ay fine muscles, at lumalaki daw siya in more ways than one. Gayunpaman daw, kamakailan lang ay seryoso itong na-injure, ay kahit anong weakness daw habang nangyayari ang tunay na laban ay magpo-prove na fatal yun. Going forward daw, yung weakness na yun ay mag-lead sa mas maraming taong masasaktan sa pagpoprotekta sa kanya, kagaya na lang daw nang nangyari kay Yachiho. Naiirita namang sinabi ni Hamari na hindi naman daw pwedeng i-assume yun ni Fubuki, kung saan sinabi ni Fubuki na kung ini-insist niya ang pagpapatuloy sa pakikipaglaban, ay bago pa raw siya magpadala ng kahihiyan sa Azuma name, bilang nanay niya ay papatumbahin daw siya nito, sabay palabas ng nakakakilabot ng aura ng kanyang power, na lubos na nagpalaki ng mga mata ni Hamari at nagbigay sa kanya ng kilabot at kaba. Napak-clench ng kamao si Hamari, at habang nanginginig ay sinabi niya na kung gayon ba ay sinasabi nito ni Fubuki sa kanya na kung hindi niya yun gusto, dapat siyang pumunta sa banquet at ipakita ang kanyang strength. Sumunod noon ay idineklara na okay lang yun sa kanya at napagdesisyonan na niya na bubugbugin niya ang lahat ng nasa Azuma family. Napatitig si Fubuki sa kanya nang marinig yun at nag-narrow ang mga mata nito. Sa sumunod na eksena nakipag-meeting ang 7th Squad kay Tenka. Ipinaalam ni Shusho sa kanila na kahit kailan ay hindi pa siya nakikipag-usap sa kahit sinong miyembro ng 9th Squad, kung saan sinabi naman ni Hamari na hindi naman yun kailangan kung hindi yun patungkol sa trabaho. Sinabi naman ni Tenka na isa silang outstanding family na may deep ties sa history ng Demon Defense Force. Yung former Supreme Commander daw na si Tov-Era in particular, ay halos more demon than human, na nagbigay naman ng kilabot dun kay Hamari. Nagkomento naman si Kyoka na magkasundo pala si Tenka at ang pamilya Azuma, kung saan sumagot si Tenka na siya nga raw ang may pananagutan sa kanilang mahalagang anak na si Yachiho. Dagdag pa niya na dahil doon, kaya niyang asikasuhin ng maayos na ugnayan bilang mabuting kapitbahay at kung ano-ano pa, habang binibigyan niya si Yuki ng isang malandi na kindat. Dahil dito, napakomento si Yuki na talagang kahanga-hanga siya, na siyang ikinairita naman ni Shusho dahil sa paglalandi ni Tenka. Napansin naman ni Tenka na mukhang mas maganda na ang lagay ni Yuki ngayon, habang yung si Yuki ay sinabi na habang nasa ilalim ng transformation ng Supreme Commander, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang sense of self, at talagang ang hirap daw noon. Kung posible daw yun para sa isang transformation na makapag-post ng ganong klaseng panganib ika ni Tenka, ay dapat daw silang maging mas strict sa pag-lend sa kanya going forward, kung saan malakas na sumang-ayon si Kyoka at sinabi na hindi na niya ipapahiram si Yuki ng ganun kadali. Dagdag pa niya na lalo pa niyang palalakasan ang kanyang transformation habang kasama niya siya, dahil sa palagay niya ay iyon ang pinakamainam na paraan. Masigla namang sumang-ayon dun si Yuki at sinabi na magiging fully recovered na siya in a few days, at pagkatapos daw nun ay pag-iigihan niya ang pagtatrabaho, sabay feel ng bliss habang idinadagdag na salamat din ito dahil sa message ni Fubuki, at side comment na ang amazing nun. Nanlisik na mana ng mga mata ni Kyoka sa kanya at napalingon din si Tenka sa kanya na nagpakuha ng kanyang atensyon, at pagtingin niya kay Shusho ay tila ba dahan-dahan na itong lumalapit sa kanya habang nakahanda ang mga kamay na may gawing kakaiba, at yung si Nei ay kita ang pagkamangha sa narinig nito, na nagpabahala sa kanya. Napakomento si Kyoka na nakita niya kung papaano gumalaw yung mga kamainan ni Fubuki, at sa tingin niya daw ay kaya niya yung gawin. Si Tenka ay sinabi na bilang isang commander, kinakailangan niya rin yung malaman. Sa side naman ni Nei, excited niyang sinabi na gusto niya rin yung ma-master, habang yung si Shusho ay ganun din ang naging nais, na lubos namang nagpagulat doon kay Yuki. Sabay-sabay siyang nilapitan ng 4 na babae na ito at pinandown siya sa lapag, at sinimula nilang subukan ang ginawang pagmamasahe ni Fubuki sa kanya-kanyang paraan. Sa side naman ni Hamari, may bumagabag sa kanyang isipan at nababahala niya ditong sinabi inwardly na hindi nagloloko yung nanay niya sa pagpapatamba sa kanya, dahil gagawin daw talaga ng isang Azuma yun. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa Azuma Estate, at dito ay sinabi ni Fubuki sa isang miyembro ng pamilya doon ang tungkol sa pag-uusap nila ni Hamari. Ipinakilala sa atin yung in-inform niya bilang si Tov-Era Azuma, na isang miyembro ng 9th Squad at ang kasalukuyang head ng Azuma family,
at napatanong ito na kung gayon ba ay pupunta rin si Hamari sa banquet, kung saan sumang-ayon naman si Fubuki dito, sabay address dito na mother. Napakomento naman yung isa pang miyembro dito na ipinakilala sa atin bilang si Maya Azuma, na ang second in command ng 9th Squad, na dahil nanalo yung si Hamari laban kay Yachiho sa inter-squad tournament ay parang sobrang confident daw nun. Sinabi naman ng isa pang miyembro na ipinakilala sa atin bilang si Homare, na miyembro din ng 9th Squad, na hindi daw nare-realize nun ni Hamari na nanalo lang yun dahil sweet si Yachiho dun. Napangisi si Tov Era sumunod nun habang inaalala si Hamari, at habang tila ba pinapabunga niya ang isang sapling ng bulaklak sa lapag, napa-question siya kung marrow-rooted out ba yung si Hamari bago pa nun maipakita sa kanila ang kanyang growth, o fully ba yung mamumulaklak. In any case dagdag niya matapos tuluyang mapamulaklak yung rosas, sinabi niya na kinakailangan nilang maging handa para sa kanilang laban sa 8 Thunder Gods at sa Supreme Commander elections. Kung mawi-weed out daw ng event na ito ang mga weakling na Azuma, ay masasabi niya na isa itong cause to celebrate. Idineklara naman ni Homare na tatapusin niya yung si Hamari at papaiyakin ng kagaya ng good old days, kung saan nagkomento si Maya na wala siyang kaparitang mag-decide sa kung sino ang gagawa nun. Nairita tuloy si Homare dito at agad niya itong ginamitan ng kanyang powers. Sa isang iglap, nag-transform yung kasuotan ni Maya at naging isa itong cute na dress na may strawberry bag na nagko-complement sa style nun. Tinawanan siya ng husto ni Homare matapos nito yung gawin at inudyok na siget subukan niyang mag-talk big ng ganun ang kanyang suot, kung saan hindi naman siya umimik. Idinagdag ni Homare doon na sa tingin niya, sa susunod ay pupugutan niya na lang ng ulo itong si Maya, kung saan sinabi ni Maya na para bang kaya daw talaga nito yung gawin, sabay tanong kung tama ba na hindi ito makagalaw doon. Sinubukan namang kumilos ni Homare, pero sa laking gulat niya ay hindi niya nagawang makakilos ng kahit bahagya dahil nagamitan na siya ni Maya ng powers nito. Lumabas ang ugat sa mukha ni Homare sa gigil nang mangyari yon, habang si Fubuki ay napakomento na sobrang lively pair ng dalawang yung kahit nakakatapos lang nilang hunting in ang lahat ng mga shuki doon, at yung si Tov Era ay napaskof doon at napasabi na in good spirits yung dalawang yon. Bigla namang may narinig na pag-snap si Fubuki sa kanyang tabi na ang pakuha ng kanyang atensyon. Pinawilt ni Tov Era yung pinamulaklak niyang rosas kanina at idineklara na hindi kinakailangan ng mga Azuma ang mga mahihina in spirit. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa hideout ng 8 Thunder Gods, at dito ay naglalaro sila Shikoku at Joryu ng some kind of racing game. Habang naglalaro, tinuro ni Shikoku kay Joryu ang isang shortcut sa loob ng game na yun para makauna, kaya napakomento si Joryu na talagang alam na alam niya yung larong ito. Naiirita namang tinanong ni Rairen kung nilalaro na naman ba nilang dalawa yung beep boop thing, kung saan sumagot si Shikoku na ini-experience nila dito ang lasa ng human diversions bago nila slaughter in ang mga yon. Sinabihan sila ni Rairen na tapusin na nila yon at meron daw silang kinakailangang gawin, kung saan masayang sumang-ayon si Shikoku. Bigla namang lumabas ang hubot-hubad na kusetso galing sa loob ng katawan ni Joryu at tinanong nito si Shikoku kung may pupuntahan ba sila, kaya sinabi ni Shikoku na aalis sila para i-birth ang 8th Thunder God, kung saan excited na nag-respond si Kusetsu na sa wakas. Nag-stretch ang si Kusetsu sumunod nun habang napapahikab at nagkokomento na gutom na siya. Tinanong siya ni Joryu kung kaya niya pa bang mag-absorb ng pangatlong person, kung saan habang nagbibihis ay sumagot siya na sure, at ipinaliwanag na mas prefer niya na yung meals niya ay yung merong may mga abilidad, dahil kapag kinain niya daw ang mga yon, ay nagiging kanya ang mga abilidad noon. Dagdag niya na yung dalawa raw na nasa loob niya ay magiging masaya na magkakaroon sila ng mga bagong kaibigan habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan. Napakomento naman si Joryu na ang quite impressive kung papaano niya kayang mag-absorb ng mas marami kada beses na nagugutom siya, kung saan biglang idinagdag ni Kusetsu nang may nag-iinarteng tono na pero tumatanggi siya na kumain ng kahit anong unsightly, na nagpakomento kay Shikoku na yung fact na nakukuha rin niya yung personalities ng mga nakakain niya ay isang drawback. Tinanong ni Joryu si Shikoku sumunod nun kung dapat ba nilang atakihin yung Demon Defense Force at kidnapin ang kung sino doon, kaya sinabihan niya ito na huwag nilang guluhin yung Demon Defense Force hanggang sa makapag-assemble na silang lahat na Thunder Gods.
Instead daw, nakangisi ni Yanig sinabi na meron daw siyang mas maiging ideya, na siyang nagpa-excite ng husto kay Kusetsu at nagpasabi dito na sobrang ganda ng kanyang ngiti. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa isang street, at dito ay ipinaliwanag na isang 0-minute walk galing sa Tama River Passage. Makikita mo na ang Azuma Residence, at ipinakita dito ang itsura ng harapan ng kanilang bahay. Sa tapat nito, dumating na doon sina Yachiho, Hamari, Tenka, Kyoka, at Yuki, kung saan kita ang pagkamangha sa mukha ni Yuki habang nakatitig doon. Tinanong naman ni Yachiho si Hamari na hindi daw ba ay nakakapagpabalik ang moment na ito ng mga alaala sa kanila, kung saan naiinis na sinabi ni Hamari na tigilan ito yun, sabay point na wala sa mga alaala na iyon ay mabuti. Kung ninenervyos daw siya nito, pwede niya namang hawakan ang kamay ng kanyang big sister, pero sinabi lang ni Hamari na pagtatawanan lang siya ng mga nandoon. Bigla namang ay humawak sa kamay ni Yachiho sumunod noon, at lumalabas na si Tove-era yon. Nagkomento ito na sa wakas ay nakarating na siya sa Azuma Banquet. Gulat na gulat si Yachiho nang mangyari yon, habang si Hamari ay windang na windang kung kailan pa ito nakarating sa kanilang tabi. Niyakap ni Tove-era si Yachiho sumunod noon at napakomento na ang cute niya talaga, sabay tawag dito bilang ang Jewel of the Azumas, kung saan napablush naman si Yachiho. Pinoint out naman ni Yachiho na nandoon din si Hamari at inudyok yung si Tove-era na tignan yon, kung saan napalingon si Tove-era doon at napangisi, habang yung si Hamari ay seryoso lang na tumitig dun. Napakomento si Tove-era dito na mukhang hindi niya intensyon na umalis sa Demon Defense Force, kaya napatanong si Hamari kung disappointed ba ito dahil dun. Ipinaliwanag ni Tove-era na kung nagpapakita naman siya ng growth ay hindi yun problema. Pero biglang naging nakakatakot ang pagtingin ni Tove-era sa kanya nang idagdag nito na otherwise, kinakailangan daw nilang kumilos para pigilan siya sa pagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng Azuma. Napatitig si Kyoka kay Hamari habang kita sa mukha ni Hamari na naapektuhan siya ng kaba nang marinig yon. Sinabi ni Tove-era na talagang ang overprotective nila Tenka at Kyoka at sumama pa ang mga ito para manood ng ganon, kaya sinabi ni Tenka na narinig niya kasi na isa itong grueling rite of passage, habang si Kyoka ay pinoint out na si Hamari ang kanyang valuable subordinate. Ipinaliwanag naman ni Tove-era na wala silang gagawing kahit anong untoward. Isa raw yung malinis na match, nalalaban ng fair and square, kung saan sinabi ni Kyoka na kung gayon ay wala na siyang kinakailangang alalahanin. Hinawakan niya si Hamari sa balikat sumunod nun at proud na sinabi na malakas itong subordinate niya. Kaya napalingon si Hamari dito nang may napapablush at natutuwang itsura, habang yung si Tove-era ay tila ba na intriga sa nangyari. Sa isip niya, sinabi niya na pwede rin nilang ma-measure ang caliber ni Kyoka dito para makita kung worthy ba ito sa isang Azuma friendship. Binigyan naman ni Tenka si Tove-era ng isang box na may nakalagay na flower sa front, at sinabi niya na isa itong little something from the heart, kung saan excited na excited yung tinanggap ni Tove-era habang sinasabi na paborito niya iyon. Binulungan naman ni Yuki si Kyoka dahil na-curious siya sa kung sino ba yung girl na yon. Kaya ipinaliwanag ni Kyoka sa kanya na iyon ay yung lola ni Hamari at Yachiho, at idinagdag nun ni Tove-era sa kanya ng may lively na tono na maaari niya itong tawagin na Tove-era-chan, sabay address sa kanya na Kido. Matapos yun, pumasok na sila sa Azuma Residence, at habang naglalakad sa hallway, sinabi ni Tove-era na inakala niya na mado-dominate ni Fubuki yung banquet na ito this time, pero ngayong sasali daw si Yachiho, magiging interesting ang mga bagay-bagay. Sinabi naman ni Kyoka na naparito lang siya para matuto, kung saan tinanggap na lang yun ni Tove-era at binigyan siya ng benefit of the doubt at sinabi na iwan na lang nila iyon ng ganon. Brinash off niya yun agad at ipinaalam sa kanila na meron silang 8 contestants na nagtipon doon in total, at nung napatanong si Yachiho kung ano ang ratio, sinabi ni Tove-era na manggagaling ang 4 sa mga yun sa main family line na sila Fubuki, Maya, Yachiho, at Hamari, at 4 naman sa branch families, na isang 3 unfamiliar na individual, at si Homare. Nang makarating sila sa garden, idinagdag ni Tove-era na mukhang magiging isang lively na event na ito. Bumulong muli si Yuki kay Kyoka at tinanong kung kasapi ba ang lahat ng iyon sa Demon Defense Force,
kung saan inagat siya ni Tenka na sa 8 yun, 3 ang hindi. Kaya naiiritang tinanong ni Yuki kung bakit siya ang sumasagot dun. Sumulpot naman si Tov-Era sa may harapan ni Yuki galing sa kanyang ilalim, at sinabi nito na in-extend ng mga Azuma ang kanilang impluensya sa iba't ibang fields. Ipinaalam nito na yung mga nandoon na isang mukhang chubby at isang may mahabang lower eyelashes ay kasapi ng special unit ng police force, na siyang mga nagspecialize sa ability-related crimes, kung saan napalunok sa gulat si Yuki nang malaman ang tungkol dun. Sumunod noon, brush off na yon ni Tov-Era at tinanong kung sisimulan na ba yon. Isinigaw niya dito sa isang mala-announcer na paraan na para ma-determine ang susunod na head ng Azuma family, ay hold na raw nila ngayon ang Azuma Banquet. Ipinaalam niya sa lahat ng koponan sumunod nun na silang 8 ay maglalaban-laban sa loob ng isang parallel space hanggang sa hindi na nila kailangang magpatuloy o sumuko, at ang huling matitira daw sa kanilang nakatayo ang siyang magiging head ng mga Azuma. Nagtaas naman ng kamay yung isang koponan na singkit at tinanong kung ayon lang ba ang lahat ng rules, kaya sinabi ni Tov-Era na kung kinakailangan niya itong idagdag, biglang nagkaroon ng malaking portal sa katabi niyang daanan at sinabi na kinakailangan nilang magsimula sa iba't ibang lokasyon, sabay instruct sa kanilang lahat na pumasok sila doon ng isa-isa. Nagulat si Yuki nang makita niya yon. Kaya ipinaliwanag ni Hamari sa kanya na isa yung gate papunta sa isang parallel space na nilikha sa pamamagitan ng isang ability, at idinagdag ni Yachiho na ang lahat ng Azuma ay pamilyar doon. May sumingit naman na kasapi ng event at sinabi na kung gayon ay gagawin pala nila ito Battle Royale style, at lumalabas na si Homare yon. Pinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ni Hamari at idinagdag na mukhang bubugbugin niya ang lahat ng failures at sakyan ang wave na yon. Sabay tanong kay Hamari kung ano yung tingin nito sa ideya na yon. Hindi daw ba ay naalala niya yung alhat ng times na pinaiyak siya nito sa mismong garden na kinatatayuan nila. Na-impress nga raw ito na bumalik pa siya sa lugar na ito na punong-puno ng trauma para sa kanya, sabay tanong kung isa ba siyang klase ng masochist. Napangisi si Maya nang marinig yon, at natawa yung singkit na contestant. Napatitig yung 2 pang contestant na kasapi ng special unit ng police force, habang kita ang irita sa mukha ni Yachiho nang iridicule noon ang kanyang little sister. Nagsimula siyang lumapit dun habang tinatawag yung stupid Homare sa kanyang isipan at iniisip rin na susuntukin niya yun bago niya ibalik ang oras para tulungan si Hamari. Pero napatigil siya doon nang magkomento si Hamari doon na kagaya ni Yachiho itong si Homare, pero iba, na naiiritang nagpatanong naman kay Homare sa kung ano ang sinasabi nito. Hinawi ni Hamari yung nakapatong na braso ni Homare sa kanyang balikat, at harap-harap niya itong sinabihan na isa itong bona fide nasty bitch, sabay tutok ng kanyang kamao sa mukha nito, na nagpagulat dun. Sinabi niya dito na hindi niya kinakailangang mag-hold back, at idineklara niya na sa wakas ay magagawa na niya itong mabugbog, kung saan ang gigil ng husto si Homare sa pag-asta niya. Makalipas ang ilang sandali, nakapasok na ang ibang koponan sa parallel place, at sumunod ng pamwesto sa may portal ay si Yachiho. Habang papasok siya dun, sinimula ni Tov-Era na mag-chant ng some kind of prayer kung saan pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at gumawa ng praying stance, habang sinasabi ang mga katagang allow us through for but a moment, pass not, ye who have no business here. Hindi nagtagal, tuluyan nang nakapasok si Yachiho sa loob ng parallel place na yon. Sa side naman nila Hamari, balak nitong isama sa loob si Yuki kaya nakatransform na ito sa kanyang Eternal Chains Whirlwind form, habang sina Kyoka at Tenka ay nasa gilid lang na nakamasid. Napakomento si Hamari dito na sila ang huling papasok, habang yung si Tenka ay agad na sinabihan si Yuki na gawin niya ang kanyang pinakamakakaya doon, na siyang sinang-ayunan naman ni Yuki na gagawin niya ngayon. Habang binibigyan ni Kyoka si Hamari ng smile of trust, pinagpatuloy ni Tov-Era ang pag-chant ng mga katagang "To enter is a trifle but fear ye the return journey, pass though may be afraid, pass." At matapos tumango ni Hamari sa kanyang commander ay pumasok na sila ni Yuki sa portal, at matapos yun ay napangisi si Tov-Era. Sinabihan naman ni Tov-Era sila Kyoka at Tenka na maaari silang mag-observe, at once daw na magsimula ang labanan sa loob, makikita raw nila yon sa may surface ng portal. Inudyok sila nito na tumingin na doon dahil nagsimula na nga raw ang laban.
Sumunod noon, napunta na tayo sa loob ng parallel space kung saan kaharap na ni Fubuki yung dalawang Tiga Branch family nila sa isang seaside. Napakomento dito yung isa na may pabilog na mga kilay at medyo chubby na itsura na hindi siya makapaniwala. Ano daw ba ang iniisip ni Fubuki sa pag-declare na dedercho siya sa beach bago sila pumasok? Kung saan nag-idinagdag naman yung kasama niyang matangkad at may mahabang eyelashes na yung hubris niya ay walang kinikilalang bounds, sabay tawag sa kanya bilang little stepsister. Sinabi naman ni Fubuki sa kanila na masyadong matatagalan lang kasi para i-hunt down sila, at alam niya naman daw na nagtutulunganan sila dun, sabay udyok sa kanilang dalawa na sabay na sumugod sa kanya. Naglabas yung Azuma member na may pabilog na kilay ng isang card at sinabi na ito yung dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang arrogance ng main family line, at nagprepara daw sila ng countermeasures para sa kanya. Tila ba sinimulan namang i-power up ng Azuma member na may mahabang eyelashes ang kanyang mga kamao habang idinadagdag na kukunin nila ang seat ng Azuma head para sa kanilang mga sarili. Habang nangyayari yun, binigyan naman tayo ng isang mas mataas na view, at unti-unti itong lumayo habang pasugad yung dalawang branch family member kay Fubuki. Lumalabas na ang view na ito ay nanggagaling sa isa pang branch family member na may singkit na mga mata na nakadapa sa isang cliff at nakatutok na ang pana nito kina Fubuki. Sumunod noon, sa ibang parte ng isla na ito, ipinakita sa atin si Yachiho na mabilis na tumatakbo. Napapitik siya ng dila sa irita dahil hindi niya daw ini-expect na mapadala sa pinakamalayong end ng area, at kinakailangan niya raw na talunin si Homare bago noon mahanap si Hamari. Kita ang pagpupursigi niya dito habang patuloy ang pagtakbo ng mabilis kahit hinihingal na. Matapos yun pumunta na tayo kung saan na-teleport sina Hamari at Yuki. Sa tuktok ng isang cliff, pinagmasdan nila ang vast island na kanilang napuntahan at namangha. Napakomento si Yuki na para daw nasa isang tunay na isla sila, kung saan ipinaalam ni Hamari sa kanya na hindi sila mabilis na makakapag-recover galing sa mga injury na masusustain nila sa labanan sa lugar na yun, kaya sinabihan rin siya nito na mag-ingat, na nagpakomento sa kanya na kung gayon ay naiiba ito sa inter-squad tournament. Napatahimik si Hamari sumunod nun at naisipan niyang pasalamatan si Yuki sa pagsama sa kanya nang hindi nagrereklamo. Napablush siya dito sa hiya pero agad yung napawi ng eye point out ni Yuki na hindi daw ba sa tingin niya ay medyo alte na para dun. Idinagdag niya dito na kaya nilang bugbugin ang lahat ng nandoon hanggat gusto nila sa lugar na iyon, sabay hikayat sa kanya na makakuha ng payback sa mga kamalian na ginawa ng mga iyon dita, kung saan natuwa naman si Hamari at masayang sinabi na ngayon ay talagang napapalabas na niya ang 7th squad spirit. Napaisip bigla si Hamari doon na matagal na silang nag-training bilang paghahanda para sa kanyang battle laban sa mga Azuma. Inalala niya yung sinabi niya na ipapakita niya sa kanila ang bunga ng kanilang pag-insayo, pero pumasok din doon sa isip niya na daw nangangahulugan yun ng maraming embarrassing moments, kagaya na lang ng one time na ang naging reward ni Yuki ay paghalik sa kanyang inner thighs habang nakataas ang kanyang isang paa. Dahil doon, napasigaw siya at namumulang sinabi sa sarili ng paulit-ulit na mag-focus, na nagpataka kay Yuki. Bigla namang may mabilis na individual na nag-zoom sa kanilang gilid na nagpakuha ng kanilang atensyon, at pagkalingon nila ay lumalabas na si Homare yun at nagkomento ito pagdating noon na nahanap na sila nito, kung saan napasigaw naman si Hamari ng pangalan nito. Nagsimulang maglakad si Homare papalapit sa kanila habang sinasabi na once na malak-away sila nito bilang mga bihag, magagawa na nitong maasikaso si Yachiho, at sinimulan rin nitong habarin yung jacket nito doon. Hindi naman doon nagpapigil sila Yuki kung saan habang dumadaldal pa ito ay sumugod sila ng mabilis, pero nang makadikit sila doon ay yung jacket lang nito, na nagpagulat kay Yuki. Mabilis na nakagalaw si Homare at napunta ito sa kanilang likuran. Pagkaikot nito, agad namang nagpadala ng counter si Homare sa kanila, kung saan naperi yun nila Yuki at Hakari gamit ang sarili nilang bilis. Matapos nilang mag-clash, napaskid sila sa magkabilang side ng kanilang battlefield. Sumunod noon, sinimula ni Homare na mag-type sa mga lumabas na patterns na mala keyboard sa kanyang mga hita.
Napakomento ito ng not bad habang ginagawa iyon at napansin na kinakailangan nitong mas pataasin ang output. Nagtaka si Yuki nang makita ito, kaya ipinaliwanag ni Hamari sa kanya na ayon ang pre-programmed output noon ni Homare. Naisip naman ni Yuki na malamang ay ginamit noon yung abilidad na yun para hanapin sila, sabay napatanong kung pero bakit noon hinubad ang kanyang damit, kaya sinabi ni Hamari na meron lang talaga yung screw loose. Naglabas si Homare dito ng 2 dagger, at habang iniikot-ikot yun bilang flex, ipinaliwanag niya na sensitive ang kanyang balat, kaya yung data raw na tinatanggap nito ay immense. Sumugod na si Homare sa kanila sumunod nun at nagsimulang lumabas galing sa katawan niya ang mala digital lines at kumalat ito papalibot sa area. Ipinaliwanag naman dito na ang tawag sa abilidad ni Homare ay going with the flow Python. Habang kumikilos dito si Homare na parang sinusundan ang napakaraming lines na lumabas, idinagdag dito na pinoprogram nito ang kanyang movement sa kanyang utak, na kung saan faithfully namang sinusundan ng kanyang katawan, at kita nga rito ang pambihirang bilis at intensity ng mga atake nito na pinapadala kina Yuki at Hamari. Unti-unting na-overpower nito si Yuki habang ipinapaliwanag further na yung programmed moves nito ay hindi maaaring ma-alter habang ini-execute nito yun, pero yung katawan daw nun ay ultra-enhance habang in action. Bilang counter, tinutukan ni Hamari si Homare ng pistol, na nagpalingon naman doon sa kanya. Sinimulan niya yun polanan ng bala, pero dahil sa bilis ng katawan ni Homare ay madali niya lang nailagan ang mga yon. Pagkatigil nito, napakomento ito na nakumpleto na nito yung pangungulekta ng data habang nagtatype muli sa kanyang Leng keyboards. Nanlaki ang mga mata ni Homare dito at idineklara na 3 turns na lang ang natitira bago sila match checkmate. Napakabilis na nag-zoom si Homare papalapit sa kanila, at sa isang iglap ay nakarating ito sa kanilang harapan na nakahanda ng magpadala ng slash. Sinubukang namang salagin ni Yuki yung pag-swing ng kamay nito, pero dahil sa program niya, napansin pera nito ni Homare at madali nito yung napigilan gamit lamang ang isang magaan na tap, na lubos na nagpalaki ng mga mata ni Yuki sa gulat. Bilang follow-up, sinipa ng malakas ni Homare si Yuki sa katawan ng may pambihirang lakas, at sa sobrang solido noon ay napatalsik siya nito. Sa lakas ng naging paglipad niya, nawasak yung ilang puno na pinagtalsikan ng kanyang katawan. Pagkalanding ni Hamari, nababahala itong napasigaw ng kanyang pangalan dahil dun. Dahan-daang nilapitan ni Homare itong si Yuki habang sinasabi na ang unang move doon ay pabagalin siya sa pamamagitan ng pag-damage sa kanya, sabay sabi na 2 moves na lang ang natitira doon. Paasar nitong tinanong si Hamari sumunod nun kung ano yung problema, sabay udyok sa kanya ng may mayabang na tono na subukan niya namang lumaban at no use naman na raw yun after all. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa doon si Hamari at sinabi na kung gayon, tatanggapin niya ang offer nito, na lubos na nagpagulat doon kay Homare. Mabilis siyang tumakbo kay Yuki habang tinatawag ang pangalan nito bilang sign, kung saan sinabi ng sugatan na Yuki na naririnig siya nito at sa tingin daw nito ay kaya na nito yung ma-manage. Kinuha muli ni Hamari yung chain na nakalish kay Yuki sumunod noon, at sinabi ni Yuki dito na ipakita nila doon ang further potential ng slave. Nagsimulang mag-light up ang katawan ni Yuki at Hamari dito, at isinigaw nila dito ang mga katagang Heavenward. Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa laban ni Fubuki, kung saan natalo na niya ang 2 branch family members na umatake sa kanya. Sinabi niya na tapos na ang laban, pero sa isip-isip ng babae na may mahabang pilik mata na hindi pa sila tapos. Kung matatamaan lang daw si Fubuki ng sniper. Gayunpaman, sinabi ni Fubuki na naligpit na rin niya yun, dahil sa isang iglap, dinala yun ni Maya kung nasaan sila, na ikinagulat ng babae. Binigyan siya ng smirk ni Maya, at sinabihan siya ni Fubuki na sinabi daw niya na meron silang countermeasures para sa kanya. Tinawag niyang pointless ang countermeasures na yon, dahil nag-grow pa rin siya hanggang ngayon. Naisip naman ng babaeng may mahabang pilik mata na superior na si Fubuki mula pa lang nung bata sila, kaya gulat siya na lumalakas pa rin ito. Dahil doon, natanggap niya na no-match na siya, habang sinabi naman ni Maya na ang natitira na lang ay si Homare.
Matapos yun, nagkaroon ng napakalakas na light beam sa taas ng island na resulta ng pag-transform ni Yuki, na agad na-recognize ni Maya. Tapos, bumalik na tayo sa laban na yun, kung saan tinawag ni Homare na Chiki si Hamari, dahil meron daw pala itong trump card ready to go. Ang tinutukoy niya ay ang pag-transform ni Yuki, na tinatawag na Eternal Chain Slave Whirlwind Heaven. Tinanong naman ni Homare kung isa ba yung some sort of super enhancement na merong trade-off na hindi nagtatagal, pero sagot ni Hamari na hindi na niya yun ipapaliwanag. Dahil daw bago pa yun maintindihan ni Homare, papabagsakin na niya ito. Ika naman ni Homare, at least daw kaya mag-talk big ni Hamari. Tapos, meron na siyang tiny pay sa legs niya, at inactivate ang ability niya. Tumakbo siya papunta sa kabilang side ng island, at sinabi niya na kapag nyabay niya ang sarili niya ng sapat na oras, babalik daw dapat sa normal sina Yuki, at bubugbugin niya sila ng sobra. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, bigla siyang may nakita. Nagulat siya dahil nasa tabi na niya si Yuki at Hamari, at binigyan siya ng malakasang sipa ni Yuki na nagpalipad sa kanya ng malayo. Sa sobrang inis niya, agad siyang naghanda ng counter niya, at umaksyon agad, upang subukang saksakin si Yuki mula sa taas. Gayunpaman, na-track ni Yuki ang movements niya, at nabablock ang bawat attack niya. Sobrang ikinaiinis niya yun, habang si Yuki naman ay nag-somersault ng paulit-ulit sa ere. Tapos, nag-deliver siya ng napalakas ng axe kick kay Homare, na walang nagawa para madepensahan or ma-counter yun. Nag-crash siya sa lupa ng napakalakas na gumawa yun ng maliit na crater. Nagulat si Yuki sa nagawa niya kaya nasabi niya na that did it daw, habang pinuri naman siya ni Hamari. Gayunpaman, hindi pa nila natalo si Homare, na tumatayo na sa oras na yon. Hindi pa siya nag-give up kahit na nanginginig na ang buong katawan niya, kaya sinabihan siya ni Yuki na wag i-overdo ang katawan niya dahil di ba daw, hindi na niyang kaya lumaban. Sagot naman niya, kaya pa rin niyang lumaban bare-handed ng walang ability. Hindi naman nawala ang game face ni Hamari, at sinabi niya na tatanggapin niya ang challenge ni Homare. Dagdag pa niya, binalaan na niya si Homare na bubugbugin niya ito. Sa isip-isip naman ni Homare, nahuli na niya si Hamari, dahil kahit na injured siya, hindi siya matatalo sa isang fist fight. Huwag daw kakalimutan ni Hamari ang 5 beses na pinaiyak niya ito. Gayunpaman, sa isang iglap, bumagsak na lang siya at walang nagawa kay Hamari. Nagtaka tuloy siya kung anong nangyari rito, na sinabing isa siguro siyang idiot sa paglaban ng bare-handed sa isang taga 7th squad. Tapos, nagulat siya nang makita ang mata ni Hamari, dahil katulad yun ang sa kapatid nitong si Maya, at sa nanay nitong si Fubuki. Sinabi niya rito na ayaw niya kung paano siya nito tignan, dahil may dugo daw talaga ito ng main family. Kasabay nun, tinutok niya ang kutsilyo niya kay Hamari, na ikinagulat ni Yuki. Sinbukan niyang i-slice si Hamari, habang sinasabi rito na nangangako siyang kunin ang lahat mula sa main family, na tinawag niyang assholes. Ika pa niya na siya ang mamumuno sa mga Azuma. Sagot naman ni Hamari na hindi lang daw si Homare ang may bone to pick sa mga Azuma. Tapos, block niya ang atake ni Homare, at sinabing putting that aside, kailangan niyang bawian ito para sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Kasabay ng pagsabi nun, binanata niya ito ng knockout punch, na sapul direkta sa mukha nito, na sinabing sobrang lakas ng attack ang yun. Bilang resulta, tumamba si Homare, at ramdam na ramdam ni Kyoka, Tav-era, at Tenka ang ataking yun mula kung nasaan sila nanunood. Tinawag ni Kyoka na impressive si Yuki at Hamari, habang tuwang-tuwa naman si Tav-era sa upset na na-pull off ng apo niya. Meanwhile, nagtataka naman si Tenka kung ang Heavenward ba ay parang advancing toward heaven. Sa pagkakaintindi niya, parang ang heaven lang yun sa pangalan niya. Ika naman ni Tav-era, na ngayon tapos na for now ang mga laban, mukhang kokolektahin na niya ang mga dropouts, namely ang mga miyembro ng branch family. Tapos, bumalik na tayo kung nasaan si Yuki at Hamari, at makikita natin na magkayakap na ang dalawa. Nag-sorry si Yuki sa pagiging unable na i-maintain ang transformation niya, kaya tinanong siya ni Hamari kung bakit siya nagsasalita ng so politely rito. Nag-blush naman ng onti si Yuki habang sinasabi na ang amazing lang kasi ni Hamari kanina sa laban, kaya nag-blush ito nang marinig yun. Tapos, sinay niya na tumigil na si Yuki, at intusan itong ilabas ang dila nito.
Nagtaka si Yuki nung una, pero sumunod rin siya, at pinal closer siya ni Hamari. Dinaikit niya ang dila niya kay Yuki, habang tinatawag yun na indecent reward. Pero syempre, tuloy lang sila, at naglaplapan na sila doon, na mukhang na-enjoy naman ni Yuki. After a while, pinasok ni Hamari ang dila niya kay Yuki, at biglang nag-appear si Fubuki sa tabi nila, na ikinagulat nila, pero sinabihan lang sila nito na mag-proceed. Matapos yun, nilapitan ni Fubuki ang dalawa, at sinabi niya na yun pala ang reward ng Eternal Chain Slave. Pagkasabi nun, bumangga ang naglalakihang mga melon niya kay Yuki, na kinabahan dahil doon. Ika naman ni Hamari sa nanay niya na matapos sila shortly, kaya tinanong niya ito kung pwede ba ito maghintay sa gilid. Kaso, sinabi ni Fubuki na hindi pwede yun, kaya gulat na tinanong ni Hamari na bakit naman hindi. Sagot ng nanay niya, na kung i-reward niya si Yuki, siguraduhin daw niyang gawin ito ng maayos. Tapos, kinagat niya sa tenga si Yuki, kaya nagulat ito, habang sinasabi na kahit isang kiss ang reward, wag lang daw mag-focus si Hamari sa bibig. Ikinagulat yun makita ni Hamari, at patuloy lang ang nanay sa pagseduct kay Yuki sa tenga nito, habang sinasabihan siya na gamitin ang kamay niya at alagaan ng mabuti si Yuki. Dahil sa pressure na dala ng sinasabi ng nanay niya, hinalikan niya si Yuki, na tinulak ng nanay niya palapit sa kanya. Ika naman ni Fubuki, masyado daw hard si Hamari, kaya bagalan lang daw nito at mag-go easy. Kaya naman, lumipat si Hamari from mouth to neck ni Yuki, na halatang nasasarapan na ng sobra na reward na yun, at tinawag siyang cute ni Fubuki. Meanwhile naman, nag-gather na ni Tove Era ang mga branch members at nailabas ang mga ito mula sa island. Sinabi niya na cleaned up na ang mga appetizers, kaya ang naiwan na lang ay ang main dish. Na-excite pa siya dahil nagkita na ang tinutukoy niya, ang mag-inang si Fubuki at Hamari, habang si Kyoka naman ay seryosong nanonood. Nagharap na nga ang mag-ina, at sinabihan ni Fubuki si Hamari na ipakita sa kanya ang lakas nito. Tapos, nilabas niya ang weapon niya, na ang soul-piercing lance sunset. Isang napakahabang spear, na sila may dulo na espada. Tintutok niya yun kay Hamari, habang naisip ni Yuki na narinig niya mula kay Hamari na isang spear yun na kayang kontrolin ni Fubuki ang haba. Mukhang simple yun pero ang lakas daw nun. Kaso, kaya niya pa rin i-take on ang heaven form niya, kaya inactivate na niya yun, at muli na siyang nag-transform. Tinanong naman ni Fubuki kung ganun ba natalo ni Hamari si Homare, pero ang sagot lang ni Hamari ay bubugbugin niya ang nanay niya. Nag-smirk lang si Fubuki bilang sagot, kaya medyo kinabahan si Hamari, pero pinaatake niya pa rin si Yuki. Sinugod na ni Yuki si Fubuki, na tumayo lang doon at naghanda ng kanyang pagsalo sa atake ni Yuki. Bilang counter, nag-3-ness niya ng napakabilis ang lance niya, kaya nagulat si Yuki. Dahil doon, hindi siya nakalapit kay Fubuki, at napansin ni Hamari ang bilis ng nanay niya. Para kay Yuki naman, hindi daw ganun kabilis si Homare, at na-recognize niya na dangerous ang range na yon. Patuloy lang sa pag-thrust si Fubuki, kaya nag-back off muna for now si Yuki para mag-regroup, pero sa gulat niya, nataman pa rin siya ni Fubuki, dahilan para ma-outbalance si Hamari. Malalaman natin na nasapul pala si Yuki sa tiyan ng napakahabang lance ni Fubuki, kaya tumalsik si Hamari mula sa likod niya. Sobrang naramdaan ni Yuki, ang atake ni Fubuki, na pinagpatuloy ang pag-extend sa lance nito, kaya nawasak ang ilang mga puno. Meanwhile naman, nag-bounce sa lupa si Hamari. Matapos naman ang atake ni Fubuki, nag-slam hard si Yuki sa rock wall at bumuo ito ng crater. Ang layo ng inabot niya, kaya nag-alala para sa kanya si Hamari. Hindi naman nagtagal, merong nag-emerge from the smoke, at yun ay si Fubuki na buhat-buhat si Yuki. Nakita ni Hamari na passed out ito kaya mas nag-alala siya. Tapos, sinabihan siya ng nanay niya na kulang daw si Yuki ng experience sa transformation nito para labanan siya. Agad na nilapitan ni Hamari si Yuki, habang sinasabihan siya ng nanay niya na once again, merong promutekta sa kanya. Hawak-hawak niya sa mga kamay niya ang unconscious body ni Yuki, at tinanong siya ng nanay niya kung yun na ba ang lahat ng lakas niya. Kung gagamitin lang niya ang Eternal Chain Slave, meron na daw si Commander Uzen para doon. Dahil doon, ginamit na ni Himari ang ibang ability na natutunan niya, kaya gamit ang Armed Bell Bang Bang Bang, bumuo siya ng higanteng mga missile launchers.
Inubos niya ang missiles nun sa nanay niya, na tilang walang takot na hinarap ang mga yon. Ika niya pa, kahit paikutin ng nanay niya ang spear nito para bantayan ang sarili nito, tatamaan pa rin ito ng blast. Bilang sagot naman, tinawag siyang weak ng nanay niya, dahil sa isang slice na pasabog nito ang mga missile nang hindi lumalapit sa kanya. Sobrang na-stun si Hamari na makita yun, at ika naman ni Fubuki na kaya niyang i-adjust ang output ng spear niya. Ang kakagamit niya lang ay 10% pa lamang ng full power niya. Tapos, muli siyang nag-thrust forward, kaya na-taken aback ang bunsong anak niya. Gayunpaman, na-block nito ang attack niya, pero sa sobrang lakas ng attack niya napatalsik niya ito. Tumalbog-talbog si Hamari dahil sa lakas ng atake ni Fubuki, na sinabihan siya na kung second in command siya, edi gusto niyang pagamitin siya nito ng at least 30%. Dahil doon, sinabi ni Tov-Era na mukhang doon na daw natatapos ang banquet, kaya kinabahan na si Kyoka, na clinch ang fist niya bilang suporta kay Hamari, na kinabahan na din sa oras na yun. Tapos, dumating si Yachiho sa laban ng nanay niya at ni Hamari, at gulat na gulat siya sa nakikita niya, dahil on the brink of defeat na ang pinakamamahal niyang kapatid. Alam niyang cornered na ito ng nanay nila, kaya sinubukan niyang iligtas ito, pero bago pa siya makaaksyon, tila niyakap at pinigilan siya ng isang invisible force. Alam niya kaagad na kagagawa nito ng isa pang kapatid niyang si Maya, na kasalukuyan ang nasa likod niya. Ika naman ni Maya, dahil daw nakita ni Yachiho si Hamari in danger, nabigo nitong ma-recognize kung anong nasa harap nito. Sinigaw naman ni Yachiho na bitawan siya ni Maya, na sinayhan lang siyang manatili doon, dahil ang laban ni Fubuki at Hamari ay para sa ikabubuti ng mga Azuma, kaya wala nang nagawa si Yachiho. Back naman sa laban, sinabi ni Fubuki kay Hamari na hindi ito maliligtas ni Yachiho, na kasalukuyang held down ni Maya. Kaya naman, tinanong ni Fubuki kung anong gagawin ng bunso niya. Nakita ni Hamari ang dulo ng spear lance ng nanay niya, kaya tinapakan niya yon, at sinagot sa loob ng isip niya na ang gagawin niya ay aatake ng malapitan. Unfazed si Fubuki doon, dahil kahit na anong binitawan na sapak ng anak niya ay nablock niya. Kasabay pa nun, sinabi niya na habang gamit niya ang spear niya, ang ability niya ay nilalakasan rin ang katawan niya, kaya ang hand-to-hand combat na specialty ni Hamari ay hindi gagana. Sa gulat naman niya, bumuo ng maliit na missile launcher si Hamari sa kaliwang kamay nito, na ginamit ito para i-blast siya up close. Nagamit niya ang spear niya para i-block ang atakeng yun, kaya laking gulat ang pumuno sa mukha ni Hamari. Tapos, hinampas siya ng nanay niya ng napakalakas gamit ang spear nito, kaya tumalbog-talbog siya across the battlefield. Sobrang bagbog na niya matapos yun, at sinabihan siya ng nanay niya na tapos na ang laban. Minok pa nga siya nito sa pamamagitan ng pagtanong kung yun lang ba ang meron siya bilang second in command. Dagdag pa nito na kung ganoon daw, hindi daw worth much ang 7th Squad at si Commander Uzen. Natulala si Hamari nang marinig yun, dahil nag-strike ito ng nerve sa kanya. Tapos, bumalik muna tayo sa nakaraan kung kailan na-promote si Hamari bilang second in command. Tila hindi pa siya makapaniwala na na-promote na siya kaya tinanong niya kung totoo ba yun. Ngitian lang siya ni Kyoka, na sinabihan siya na pinapanood siya nito mula nung sumali siya ng 7th Squad and she has what it takes ito. Ika naman ni Hamari na hindi kasi siya makapaniwala na i-pro-promote siya ni Kyoka matapos niyang maglios, at baka i-judge daw ito ng mga Azumas, aka ang 9th Squad. So what naman, tanong ni Kyoka, dahil si Hamari daw ang gusto niya bilang second in command. Na-touch si Hamari dahil doon, kaya nagsimula siyang magluha. Nag-sorry siya kay Kyoka, at malalaman natin na kaya pala siya na-touch dahil sa sariling bahay niya. Lagi siyang minamaaliit ng mga kapamilya niya, tulad ng lola niya, at ni Homare, na sinabing hindi siya kailangan ng mga Azumas. Naiyak siya dahil sa pag-value sa kanya ni Kyoka, kaya higit siyang nagpasalamat rito. Nang makita naman yun ni Kyoka, siya din ay naluha na, kaya nagulat si Hamari nang makita siya. Ika niya, naiyak siya dahil sa pag-iyak ni Hamari, at akala pa naman niya naubos na niya ang lahat ng mga luha niya. Tapos, grinab niya si Hamari, at niyakap ito habang sinasabi rito na na-earn nito ang position sa grit at determination nito, kaya i-hold nito ng mataas ang ulo nito. Bumalik naman tayo sa present, kung saan inalala ni Hamari ang mga salita ni Kyoka,
at nag-trigger siya ng sarili niyang transformation. Nagulat ang nanay niya nang makita yon, dahil tila nag-e-evolve siya right in front of her eyes. Nag-take siya ng form kung saan may tila target symbol siya sa forehead, at may dala siyang aura na walang katapat. Na-recognize naman ni Fubuki na hindi na same si Hamari sa dati, na sinabihan siya na bawiin ang sinabi niya tungkol kay Kyoka, dahil hindi daw ito magpapatawad sa kahit na sinong iinsulto sa commander niya. Sagot naman ni Fubuki na sinabi niya yun dahil kulang sa lakas si Hamari, at kung ayaw nito yun, edi pakainin sa kanya nito ang mga salita niya. Tapos, ipinakita ni Hamari sa nanay niya ang phone niya. Sa screen nito, makikita natin ang character stats ni Yakumo, na nag-reveal na naaral na niya ang ability nito gamit ang ability niyang Lofty Ambitions Learning. Sa isang gesture ng kanyang kamay, nakapag-blast siya ng napakalakas na blast of wind sa nanay niya. Lumipad ng malayo si Fubuki dahil doon, na na-recognize na yun ang Night Storm ni Commander Ezo. Tapos, biglang nag-appear si Hamari sa likod niya, gamit naman ngayon ang ability ni Tenka, kaya nilinggan niya yun. Ilan na si Kyoka at Tenka sa nagulat na nagamit ni Hamari ang Ama no Midori, at ika ni Tenka na hindi yun kasing precise niya, pero usable pa rin. Tapos, umatake na si Hamari, kaya naghanda dumpensa si Fubuki. Sa sobrang bilis ng mga atake ni Hamari, na-realize ni Fubuki na ang ability na yun ay ang Python ability ni Homare. Sumunod naman doon, nagkaroon ng malakas na flash ng ilaw, at bumalik ang mag-ina sa former positions nila. Ikinagulat yun ni Fubuki, dahil nakita niya na ginagaya ni Hamari ang pose ni Yachiho, meaning na ginamit nito ang ability nun. Ikinagulat din yun makita ni Maya at Yachiho, habang si Fubuki ay hindi na nakagalaw, dahil ginamitan na siya ng golden hour ng bunso niya. Na freeze time na yun, ginamit yun ni Hamari para ma-close ang distance niya sa nanay niya, at pagbagsak ng oras sa 0, kung kailan pwedeng gumalaw na ang nanay niya, binigyan niya ito ng napakalakas na sipa sa tiyan. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Fubuki, habang sinabihan siya ni Hamari na i-take back ang sinabi niya. Ino naman si Tenka, Tav-era, at Kyoka na mapanood yun. Ika pa nga ni Tenka, mukhang off daw si Hamari, habang sinabi naman ni Kyoka na napasnap ito ni Fubuki. Para kay Tav-era naman, ang galit ni Hamari at ang state of being driven into a corner ay pumilit rito na mag-unconsciously awaken, kaya naman, things are getting interesting daw. Muli namang sumugod si Hamari, at sinabi niya na hindi niya hahayaan ang may mag-insulto kay Kyoka, kaya sagot naman ni Fubuki na binabawi na niya ang sinabi niya tungkol rito. Nagulat si Hamari nang marinig yun, at dagdag pa ni Fubuki na ngayon daw, labanan daw siya ni Hamari nang hindi nag-hold back. Nag-clash na ang dalawa, kung saan walang kahirap-hirap pineri ni Hamari ng bare-handed ang spear ng nanay niya. Ika pa niya, lalaban na niya talaga ang nanay niya nang hindi nag-hold back, at tinitigan lang siya nito. Sasabihin pa sana ni Hamari habang akmang sesepak na ang commander niya, na si Kyoka ay amazing, pero sa gitna ng pagsabi niya nun, napansin ng nanay niya na humihina na siya, hanggang sa siya ay tuluyang mag-collapse, kaya sinalo siya ni Fubuki. Binanggit niya na mukhang nasa limit na si Hamari, pero nakita naman niya ang potential nito. Tapos, damako naman tayo kina Yachiho at Maya. Pinuri ni Yachiho si Hamari sa ginawa nito kahit na nag-collapse ito sa dulo, habang ika naman ni Maya na kung nakiilam daw si Yachiho hindi daw makakarating si Hamari sa puntong yun. Going forward daw, alalahanin daw ni Yachiho na alagaan din ang sarili nito. At habang sinasabi yun, nirurab niya ang ulo nito, na kinakainis nito. Matapos yun, malalaman natin na si Maya pala ay nakipag-team up kay Fubuki, at si Yachiho naman ay sumali lang para suportahan si Hamari. Sa pag-forfeit nilang dalawa, natapos na ang Azuma Banquet, at si Fubuki ang naging bagong head ng family. Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa bahay ng mga Azuma, kung saan pinapagaling ni Tav-era si Homare. Ika niya, wala daw siyang sinabi dahil tingin niya na masisira nito ang fun pero well-prepared siya sa pag-treat ng mga injuries. Sa oras na yun, bumalik na ang consciousness ni Homare, at sobrang nagulat siya dahil nakahubad siya nandoon pa ang isang lalaki, na si Yuki. Nagulat siya na nakagamit pala ng commander-level ability si Hamari one after the other. Pero katwiran ni Hamari na ngayon daw, hindi niya mag-meet ang kahit na ano. Sinubukan pa nga niya yon i-demonstrate gamit ang golden hour,
kung saan kinorek ni Yachiho ang post niya dahil masyado daw yun superficial. Tila nalungkot naman si Hamari dahil inakala niya na meron na siyang full mastery sa learning, kaya natanong niya kung anong dapat gawin niya. Sagot naman ni Kyoka, na hindi kailangan magmadali ni Hamari, dahil hindi ito pwede maging malakas in one go. I-overcome daw nila ang kahit anong compatibility issues through training. Napangiti si Hamari dahil doon, habang ika naman ng lola niya na tama si Kyoka. Ngayon daw na alam na ni Hamari kung anong meron siya, humanap daw siya ng paraan to get more out of it sa susunod. Napatingin si Hamari sa lola niya dahil doon, na binigyan siya ng pat on the shoulder at sinabihan siya na isa din siyang outstanding Azuma. Nahiya na siya ng onti dahil doon, at sinabing medyo late na para sabihin yun. Dagdag naman ni Tov-Era, kailangan daw magpanganak ni Hamari ng madaming bata para sa Azuma line mula sa puntong yun, kaya nagulat ito. Tapos, tinuro niya si Yuki, at sinabi na after all, may manaman na si Hamari. Ika pa niya kung gusto daw ni Hamari, pwede niya isama si Yuki para sa isang special lecture sa child making, at may sumagot ng let's do that. Hindi naman alam ni Yuki kung anong sasabihin, habang naisip ni Homare na yun na ang bossiness ng lola nila. Naisip naman ng branch family member na may mahabang pilik mata na once nagsimula si Tov-Era, hindi ito makikinig kahit kanino. Gayunpaman, merong dumating, at yun ay si Fubuki na tinawag si Tov-Era. Sinabihan niya ang nanay niya na manahimik, kaya tinignan siya nito ng masama at tinanong kung anong sinabi niya rito. Sinabi naman ni Fubuki na ang achievements ng nanay niyang si Tov-Era ang nagpalakas sa Azuma than ever before, pero ang policy nito ng meritocracy na nagpit sa mga bata laban sa isa't isa ay gumawa ng strife sa pamilya, at dinulot nun ang mga bata na tumanda ng may malalim na issues. What's more pa daw, the way daw na arrogantly nagswaswagger about si Tov-Era despite sa pag-reduce sa sarili nito bilang rank and file squad member dahil ayaw nito sa hassle, ay hardly nagbibigay ng impression ng isang sound organization. Ika pa ni Fubuki, gusto din niya na tumigil ang nanay niya sa pagsuot ng school uniform sa labas, at umakto daw ito ng age nito. Gayunpaman, willing daw siya mag-turn ng blind eye doon. Sinundan ng napakahabang awkward silence ang mga salita ni Fubuki, bago tanungin ni Tov-Era si Fubuki ng how dare ito kausapin siya ng ganun, at habang tinatanong yun, inaatake niya ito. Sa isang swipe ng spear ni Fubuki, napin down niya ang nanay niya, at sinabi rito na siya na ang head ng Azuma. Ika pa niya na nung Supreme Commander daw si Tov-Era, kinaya nun ang atake niya ng walang kahirap-hirap, kaya sinabihan niya ito na lamambat na ito. At the same time, gulat ang pumuno sa mga mukha ng family members mapa main or branch man. Dagdag pa ni Fubuki na kung nagiging problema ang nanay niya sa tanda nito, ipuput down niya ito. Pagkabangon naman ni Tov-Era, agad niyang tinawag si Fubuki, at tinignan ito ng malalim sa mga mata nito. Ngumisi muna siya, at sinabi rito na lumakas na ito. Hindi nakasagot agad si Fubuki, pero maya-maya sinabi niya na siya na ang mga mamumuno sa mga Azuma. Do what you want, sagot ng nanay niya habang hinihil nito ang sarili nito. Oo, sagot niya sa nanay niya, at hinarap na niya ang ibang family members. Sinabi niya sa kanila na dapat maging malakas ang mga Azuma, at gagawa daw siya ng bagong Azuma family na hindi binabago ang ideology na yun. Going forward daw, maging mas malapit na daw sila sa isa't isa. Nagulat ang step-siblings niya nang marinig yun, habang tinawag naman niya ang stepdaughters niyang sina Homare at Yamina. Sinabi niya sa kanila na i-retrain niya sila from the ground up ng may pagmamahal. Natuwa naman si Yumina doon at nandiri si Homare, habang sinasabi ni Fubuki na gusto niyang ipagpatuloy ang rude relations nila kay Commander Inzumo, na sumagot naman ng siya rin. Tapos, nag-sorry si Fubuki para sa rudeness ng mga sinabi niya tungkol kay Kyoka, na tinanong kung pag-provoke lang ba daw yun kay Hamari. Ika pa niya na kung minamaliit talaga siya ni Fubuki, pwede niya ito labanan anytime. Sagot naman ni Fubuki na inensayo ni Kyoka si Hamari ng mabuti para sa kanya, at hindi daw kakalimutan ng Azumas ang debt na yon. Kasabay nun kinamayan niya si Kyoka na ikinatuwang mapanood ni Yuki. Tapos, inutusan ni Fubuki si Yuki at Hamari na maiwan. Kailangan daw nila pagpraktisan ang ginawa ng dalawa kanina. Nabanggit naman ni Hamari na the moment naging head of the household ang nanay niya panay utos na ito, na okay lang sa kanya.
Sa ibang lugar naman, meron tayong makikitang lumilipad sa ere, na tila merong feathers parang ibon. Yun pala ay si Kusetsu, na naa-amaze sa human world. Sa sumunod na eksena, malalaman natin na ang mga participants ng banquet ay nagstay over sa Azuma Estate para makarecover mula sa pagod. Isa na sa kanila ay si Yachiho na ine-enjoy ang bath sa bahay nila. Sinabi niya maganda daw ang araw na yon, dahil sa recollection niya, merong tinanong sa kanya si Hamari. Ayon kay Hamari, lagi daw nasa tabi niya si Yachiho nung bata sila, yun ba daw ay dahil prinoprotektahan siya nito mula kay Homare. Sagot ni Yachiho na hardly daw, dahil pain of a little sister lang daw si Hamari. Nagkaroon sila ng awkward silence matapos yun, bago nagpasalamat si Hamari, at minuster up na niya ang courage niya, para tawaging Wani-chan si Yachiho. Umalis na siya matapos sabihin yun, at bumalik na tayo sa kasalukuyan. Tuwang-tuwa si Yachiho na tila kinikilig pa dahil sa pagtawag sa kanya ng Wani-chan ni Hamari kanina. Sa oras na yun, dumating si Maya, na napansin ang magandang moon niya. Binanggit nito na ang tagal na muli nung nagkasabay sila sa bath, kaya nagpahugas siya ng likod kay Yachiho. Kaso, ayaw sumunod nito, kaya ginamitan niya ito ng powers niya. Dahil doon, may kamay na bumuhat kay Yachiho palabas ng bath. Yun ang Wild God of Extremities, the Great One skill ni Maya, na sinabing hindi siya nagtatanong. Sagot naman ni Yachiho na wag daw gumamit ng abilities doon sa bath. Meanwhile naman, sa ibang lugar sa loob ng Azuma Estate, mukhang merong hinihintay Homare. Sa isip-isip niya, hindi pa siya natatalo kay Hamari, kaya naman isa-seduce niya daw si Yuki, at habang sinasabi yun, dahan-dahan niyang hinubad ang damit niya. Gagawin niya daw yun para ma-steal away si Yuki mula kay Hamari. Alam niyang nakakahiya ang gagawin niya, pero pinagpatuloy niya pa rin yun, kaso pagpasok niya sa kwarto ni Yuki, wala yun doon. Imbis na si Yuki, ang nandoon ay ang lola niyang si Tov-era, na sinabing kung ang hinahanap niya ay si Hamari at Yuki, pumunta daw sila sa parallel space kasama si Fubuki. Apparently daw, i-review nila kung anong nangyari sa banquet, kaya tinawag niya silang diligent. Matapos daw ang review nila, pupuntahan niya si Yuki para i-tease. Medyo kinainis yun ni Homare, dahil parang bata pa rin ang katawan ni Tov-era. Malalaman natin na ang ability ni Tov-era ay tinatawag na Azuma Years Ephemeral, na nag-e-enable sa kanya na mag-absorb ng life force. Kaya niyang mag-revert sa youthful form niya sa pamamagitan ng pag-absorb ng life from mula sa mga bulaklak. Kaya niya din mag-accelerate ng growth and healing sa pamamagitan ng pag-share ng excess sa iba, tulad ng ginawa niya kay Homare. Back in the present, sa isip-isip ni Homare, isang monstrous ability daw yun. Kaya naman, tinanong siya ni Tov-era kung nag-iisip ba siya ng something rude, dahilan para magpanik siya at magsabi na never. Tapos, dumako naman tayo sa parallel space, at doon, kakatapos lang i-point out ni Fubuki kay Hamari kung anong kinyo lang nito sa banquet. Dagdag pa niya, kailangan daw mag-work on si Hamari sa tunnel vision nito in particular. Ika naman ni Hamari na aalalahanan niya yun, at nagpasalamat naman si Yuki, kaya sinabi ni Fubuki na anytime daw. Tapos, hinawakan niya ang chains ni Yuki para iabot kay Hamari, habang sinasabi rito na magpatuloy na sila sa training at i-employ naman nila ang Heavenward next. Ikinagulat yun ni Yuki, dahil nagsimula na siyang mag-transform. Pati si Hamari at Fubuki ay nagulat na na-activate ni Fubuki ang lending ni Yuki. Dahil doon, sinabi ni Fubuki na in that case, susubukan na rin niya gamitin si Yuki. Naisip naman ni Hamari na kung nasa gitna siya ng paggamit kay Yuki, ibig sabihin ba noon na siya at ang nanay niya ay magkasamang magre-reward kay Yuki. Sa bagong form ni Yuki, hawig niya ang Minotaur mula sa Greek mythology, kung saan siya ay merong dalawang mahabang horn sa holo, at napakabatak na katawan, at ang tawag sa form na yun ay Eternal Chains Human Bullet. Meanwhile naman, si Hamari ay tila naninigas ang katawan, at malalaman natin na bumibigat pala ang pakiramdam ng katawan niya. Naisip niya na yun daw pala ang feeling na ipahiram si Yuki, at hindi siya makapaniwala na pwede pala yun gawin unintentionally. Tapos, sinabihan naman ni Fubuki si Yuki na ipakita sa kanya nito kung anong kaya nitong gawin, kaya tinanong ni Yuki si Hamari kung handa ba ito para sa light sparring. Nagulat si Hamari doon, pero agad siyang sumagot ng you bet at nag-ready na lumaban.
Nag-spearing na si Yuki at Hamari, at sa isip-isip ni Yuki, ang strength niya at speed ay somewhat reduced. Meron pa siyang idadagdag, pero sa oras na yun, nasipa siya sa mukha ni Hamari, kaso parang walang epekto yun sa kanya, na inabsorb lang ng mukha niya, kaya nagulat ito. Tapos, biglang nabalibag si Hamari dahil sa recoil mula sa pagsipa kay Yuki, kaya natanong niya kung nag-bounce off ba siya rito, habang binanggit naman ng nanay niya na parang rubber daw si Yuki. Nakakita naman si Fubuki ng mataas na rock formation matapos sabihin yun, at tinanong niya si Yuki kung kayo nito tumalon at wasaki ng rock formation na yun, kaya agad itong nag-comply. Tumalon na siya papunta sa rock formation, at pinanood siya ni Hamari habang ginagawa niya yun, kaya na-amaze ito sa taas ng pagtalon niya. Tapos, sinapak na niya ang rock formation, at parang Luffy or Mr. Fantastic lang, nag-extend ng napakahaba ang kamay niya na parang rubber. Pinagsasapak niya ang rock formation sa ganoong way, hanggang sa maging manipis ito na para bang isang tower. Tapos, sinabihan siya ni Fubuki na i-focus ang lahat ng lakas niya sa arm niya para sa huling sapak. Yun na mismo ang ginawa niya, kaya sa huling right hook niya tuluyan niyang nawasak ang rock formation na sumabog into pieces. Dahil doon, binanggit ni Fubuki na ang plasticity ng katawan ni Yuki ay pwede mag-come in handy, habang naisip ni Yuki na nakakapagod yun kaya nag-crack rave siya ng something sweet. Sa sumunod na eksena, natapos na ang training nila, at bumalik na sila sa Azuma family house. May hawak na sweet hones si Hamari, at ikanya na yun pala ang reward ni Yuki. Ika naman ni Fubuki, nag-wow-wonder daw siya what was in store nung pumunta ng kusina ang katawan niya, kaya pagod daw siguro si Yuki. Tapos, binuhos ni Hamari ang honey sa dila niya, at binigyan niya ng mainit na halik si Yuki para ipasa rito ang matamis na honey. So honey. Nung nalunok na ni Yuki ang honey, pinasyaway na siya ni Hamari, na sinabihan siya na dapat maging thankful siya. Meanwhile, kinuha naman ni Fubuki ang honey, at binuhos ito sa naglalakihang mga melon niya, na ikinagulat makita ni Yuki. Tapos, tinawag niya si Yuki na lumapit sa kanya, na mukhang ayaw naman gawin yun. Sinabi niya rito na ito ang reward nito, kaya wag na itong mag-hold back. Habang nilalapit na ni Fubuki ang ulo ni Yuki sa mga melon niya, naisip ni Yuki na at any rate, ang reward ay hindi matatapos hanggang sa tanggapin niya ito, kaya dinilaan na niya ang honey sa mga melon ni Fubuki, na nasasarapan habang ginagawa niya yon. Ika pa nga ni Fubuki, going forward daw, mas magiging tough ang training ni Yuki, kaya pumunta lang daw siya sa Azuma Estate as often as he likes, at papagalingan niya ang fatigue nito. Tapos, naghubad na ng damit si Hamari hanggang sa underwear na lang ang Narita, at disgusted niyang sinabi na tuloy-tuloy lang ang reward ni Yuki. Nagulat si Yuki na makita si Hamari na naghuhubad, habang sumunod na rin si Fubuki, na sinabihan si Hamari na yon ang spirit. Sabay nilang niyakap si Yuki, na tila nagpupumiglas na, habang tinatanong ni Hamari kung gaano ba ka-indecent si Yuki, kaya sinabihan siya ng nanay niya na maging mabait. Matapos yun, tuluyan ang natapos ang overtime training ni Yuki at Hamari. Meanwhile naman somewhere else sa Mato, merong bumisita kay Ahoba sa base nito. Yun pala ay walang iba kung si Tenka, na nagbigay ng report tungkol kay Yuki sa linggo na yon. Tuwang-tuwa si Ahoba sa report ni Tenka, at nabanggit niya na ang little brother niya ay cool as ever. Ika pa niya, natulungan siya ni Tenka sa maraming paraan kahit na in danger ito kung na-expose ito. Sagot naman ni Tenka na hindi na siya kailangan pasalamatan ni Ahoba, na sabing kahit na ganun thank you pa rin daw. Tapos, tinawag siyang sister ni Tenka, na sobrang deep into her own world na, kaya nagtaka siya. Sa sumunod na eksena naman, dumako tayo sa human world, at isang babae ay pinapalalahan ng kasama nito na meron itong interview at filming sa Shueisha bukas, kaya ay sesend na lang daw rito ang schedule mamaya. Malalaman natin na ang babaeng ito ay isa palang actress, na si Shaki Kawabata, na gustong maligo muna pagka-uwi. Yun na nga mismo ang ginawa niya pagka-uwi niya, at sa gitna ng concert niya sa shower, merong tumawag ng gorgeous sa kanya kaya nanlaki sa gulat ang mga mata niya. Nilungon niya kung saan nanggagaling ang nagsalita, at lumabas pa siya ng shower para hanapin yun. Sa isang cabinet niya, merong mga rattles na maririnig, kaya natakot na siya. Sa gitna ng lahat ng yun, pinapanood na siya ng taong tumawag sa kanya ng gorgeous, at bigla na lang ito nag-appear sa tabi niya,
na lumalabas pala ay si Kusetsu. Sinabi nito na pumasa daw si Shiki sa unang screening para maging prey niya, na napapasigaw na sa takot. Kaya naman, ginamitan ito ng powers ni Kusetsu upang patahimikin, kung saan merong siyang binatong projectile dito. Yun pala ay isang feather sa some apple sa neck ni Shiki, at ika pa ni Kusetsu na ayaw daw ni Shikoko na gumawa siya ng eksena. Dahil sa ginawa niya, knocked out cold si Shiki, at akmang kakainin na niya.